Go! Magandang hapon po sa inyo lahat. Unang-una, binabati ko po ang ating bagong presidente po ng PDP Laban, ang ating minamahal na mayor at ang anak ng aking boss na si Mayor Baste Duterte. Palakpakan po natin. Congratulations! Mga kasamahan ko sa Senado, Senator Robin Padilla, sir, ang ating mga kasamahan po sa Rage Coalition, headed by the Reform Party, Secretary Mike Defensor. Palakpakan po natin, sir. Speaker Bebot Alvarez from Reforma Party. Palakpakan po natin. Attorney Topacio. Palakpakan po natin. Chairman po, Acting Chairman ng PDP Laban, Secretary Albusi. Palakpakan po natin. Congressman Lian Libiste, ang anak po ng kasamahan ko sa Senado. At kasamahan ko rin po sa Duterte 10, Attorney Jimmy Bondok. Palakpakan po natin. Kasamahan ko rin po sa Duterte 10, Attorney Vic Rodriguez. Palakpakan po natin. Ipe Salvador, Attorney JB Hinlo, Congressman Paulo Marcoleta. Palakpakan po natin. And of course, Senator Rodante Marcoleta. Palakpakan po natin. Secretary Raul Lambino, palakpakan po natin. At sino po ba yung mga kasamahan natin? Si Duterte na na-miss ko, and of course, Attorney Trixie Angeles, Ma'am Cathy, si aking Ma'am Grace. Una salamat po sa pagmamahal kay Tata Digong. Mga kasamahan po natin sa gabinete noon, Secretary Jun Esperon, sir, maraming salamat po. Commissioner Adamat, Attorney Respicio, sir. Lahat po ng mga, hindi ko na po maisa-isa lahat, no? And unang-una, maraming salamat po sa inyong taos-pusong pagmamahal kay Tatay Digong. Noon pa man hanggang ngayon, isa lang po ang aking pakiusap po sa inyo na sana po'y, andito rin pala sila Secretary Bisado, ang ating SecGen sa PDP at lahat po ng mga opisyales ng PDP, lahat ng mga LGU, sa mga kapatid kong Muslim, Assalamualaikum, salamat po sa inyong pagmamahal. Sobrang grabe po ang pagmamahal ng ating mga Muslim kay Tatay Digong noon pa man hanggang ngayon po. Salamat po sa inyong pagmamahal. Salamat po. Kasi nakita niyo po yung pagmamahal ni Tatay Digong sa Davao noon. Walang diskriminasyon kami doon. Tandaan natin, Muslim, Kristiyano, magkakapatid po tayo, Pilipino po tayo lahat po. Attorney Topacio na, nabanggit ko na rin po kanina, mga kasamahan ko sa Duterte. No? Senator Bato de la Rosa, namimiss namin ni Senator Robin sa Senado, magkakatabi po kami. Ngayon, dalawa na lang po kami doon sa likod. Para kami po yung mga dalawang number 1 na senator na nasa likod na parang basang sisyo po. Sana ganun talaga sa Senado, numbers game talaga dyan. Kami yung nasa minority. Pero ako po ay umaasa sana sa darating na eleksyon sa 2028 ay madadagdagan po at magiging majority na po tayo sa Senado. Sa tulong po ninyo, magtulungan po tayo. Si Attorney Torion, sino po ba Attorney Jimmy? Mga kasama natin na na-miss kong bagitin. Pastor Kibuloy. Attorney Hinlo, nabanggit ko na po kanina. Wala na ba akong na-miss? Sana wala po akong si Dr. Richard Mata. Salamat sa inyong suporta sa Duterte. Una-una, nais ko pong batiin at pasalamatan ang lahat ng bumubuo ng Reform Alliance for Good Governance and Accountability o RAGE Coalition. Isang mahalagang hakbang ang inyong inisyatiba, isang malinaw na pahayag na patuloy nating pinapahalagahan ang mabuting pamamahala at pananagutan sa ating paglilingkod sa bayan. Sa panahon ngayon, hindi natin maikakaila na marami tayong kinakaharap na hamon bilang isang bansa. Mula sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, hanggat sa iba't ibang suliranin, pang-ekonomiya at panlipunan, sa ganitong sitwasyon, mas lalo nating kailangan ang matibay na pamumuno, malinaw na direksyon at higit sa lahat isang gobyernong may malasakit at pananagutan sa bawat Pilipino.
Ang good governance ay hindi lamang tungkol sa mga pulisiya o programa. Ito ay tungkol sa integridad, sa pagiging tapat sa tungkulin, at sa paglalagay ng kapakanan ng taong bayan na unahin ng lahat ang desisyon, kapakanan ng Pilipino. At yan po ang parati kong naalala, sinabi ni Tatay Digong noon, just do what is right. Hindi ka magkakamali. Unahin ang interes ng Pilipino, unahin po ang interes ng bawat Pilipino, interes ng bayan po. Di natin kakayanin ang mga hamon na ito kung kanya-kanya tayo. Kailangan natin ang pagkakaisa, kailangan natin ang pagtutulungan mula sa pambansang pamahalaan, mula sa lokal, mula sa pribadong sektor hanggang sa bawat mamamayan. Kapag sama-sama tayo, mas nagiging matibay ang ating pundasyon at mas nagiging epektibo ang ating mga hakbang. Hanggang ngayon, dala-dala ko po yung simpleng payungan ni Tatay Digong. Unahin palagi ang kapakanan ng bawat Pilipino at hindi ka magkakamali. Kaya naman sa Rage Coalition, inaasahan ko na patuloy ninyong isusulong ang mga adhikaing ito, ang pagtataguyod ng tapat, maayos at responsableng pamahalaan, naway magsilbi kayong inspirasyon sa iba pang mga organisasyon at leader na ang tunay na serbisyo publiko ay nakabatay sa malasakit, integridad at pagkakaisa. Sa huli, ang ating layunin ay isa lamang, ang mapabuti ang buhay ng bawat Pilipino. At ito ay makakamtan lamang kung tayo ay sama-samang kikilos, may isang direksyon at may pusong handang maglingkod. Ako naman po, bilang inyong senador, tahimik lang po ako nagtatrabaho rito. Galit po ako sa maling sistema. Galit po ako sa anumang uri ng korupsyon. Galit po ako sa anumang nagpapahirap sa taong bayan. May mga taong katulad ko na tahimik lamang, pero huwag ninyong ipagkamali ang katahimikan. Ang katahimikan namin ay hindi kahinaan. Ito ay pagpili ng tamang paraan at tamang panahon para lumaban. Hindi po ako maingay na tao, pero malinaw po ang aking paninindigan. Dahil sa kabila ng lahat, iisa po ang galit natin sa anumang nagpapahirap po sa bawat Pilipino. Ang akin pong ninanais sa ngayon, ang wish ko po ay makabalik tayo sa normal na pamumuhay. Ito yung panahon na napakahirap po maging politiko. 26 years po akong nanilbihan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sarap pong makapaglingkod sa bayan. Ang sarap pong makatulong sa bawat Pilipino. Pero ito yung panahon na napakahirap pong maging politiko. Kaya pinagdadasal ko po, unang-una, na makabalik tayo sa normal na pamumuhay. At mangyayari po yan kung Duterte po ang mamumuno. Duterte! 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 At pangalawa po, nakikiusap po ako sa inyo. May Panginoon naman po. Pagdasal natin na nasa maayos na kalagayan si Tatay Digong, maayos na kalusugan, at makauwi na po siya sa lalong madaling araw. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Mga kababayan ko, alam kong ilan sa inyo ang galit na. At ang galit na ito, hindi tayo naninira ng kapwa Pilipino. Hindi tayo naninira ng gobyerno kung hindi para itama ang mali at maglingkod ng tama para sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Maraming salamat po sa Rage Coalition, sa inyong inisyatiba. Maraming salamat sa PDP Laban. At maraming salamat po sa inyong pagmamahal kay Tatay Digong. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal kay VP Inday Sara Duterte, kay Mayor Baste Duterte, sa Duterte family. Ako naman po, alam niyo naman na sobrang mahal ko po si Tatay Digong. Sobra pa sa tatay ang turing ko sa kanya. Kung mahal ko po si Tatay Digong, mahal ko rin po ang kanyang pamilya. Huwag niyo na po akong... ito yung mga panahon na magkaisa po tayo para sa ating layunin.
Huwag niyo na po akong pansinin sa politika. Ang importante po sa atin dito, si Tatay Digong at ang kinabukasan ng ating bayan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mga kababayan ko, mahal na mahal ko po kayo lahat. Dahil tandaan po natin, isang beses lang tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan na pwede natin gawin sa ating kapwa, ay gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo. Bukas ang aking opisina, patuloy na magsiservisyo sa inyong lahat. Dahil ako po ay naniniwala ng serbisyo po sa tao. Serbisyo po yan sa Diyos, serbisyo po yan kay Allah. Maraming salamat po mga kababayan ko. Mahal ko po kayo. Thank you so much, Senator Bongo!